Magandang ang boses ng damdamin. Tulong at kalingap ang laging unahin. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So, mga kalingap, eto nakakatuwa, no? Kasi na-miss ni Kalingap Dan itong si Papa Joms. They are both talagang na-miss nila, no? Ang bawat isa. Siyempre, nagkasama sila. Medyo ilang buwan din bago nagkita. Kaya, ayan po, no, mga kalingap. At ang nakakatuwa, ngayong vlog na to, ang panunuorin natin, is si Kalingap Jomar, yung mag-i-interview dito kay Papa Dan. Before, si Kalingap Dan yung nag-i-interview dito kay Jomar, pero nagkabaliktad sila yung sitwasyon nila, no, mga kalingap. At sobrang nakakatuwa din itong interview na to. So, eto, panoorin po natin. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, Bags Santos Matubang, Kalingap Rob, at Edna Vlog. Ang inyong lingkod, Gandang Emmy, syempre supportahan po natin Kalingap Jomar and Kalingap Dan. So, eto, panoorin po natin ang video nito. Hey bro, I miss the Beshi. Eh, Wala kami handshakes eh. Random lang yun. kami handshake, yun talaga siya. O, medyo makulit talaga po kami guys sa personal. At saka alam naman nila bro na ano, nung nagano tayo sa Diet Ace, Apartment days, kahit nung nasa coffee shop days pa lang kami ni Kalingap Rob. Oo. Doon na kami nagsasama na kami doon pero hindi pa magkasama ng ano. Oo. Up Sa and baba, down. up and down. Sa taas siya, sa baba ako. Yun no. Mga kalingap, o di ba, na-miss nila talaga yung isa't isa. Ni Kalingap Dan at ni Kalingap Jomar. So, kasi dati magkasama sila sa apartment, kahit nung sa bahay nila Kalingap Rob, doon sa coffee shop, ay magkasama din sila. Kaya, syempre, talagang mamimiss nila yung bonding moment nilang dalawa na lagi silang magkasama, no, mga kalingap. Kaya, nakatuwa silang panoorin, no. Talagang makikita natin yung saya ng bawat isa. Kasi nga, syempre, hindi naman na sila nagkakasama. Kaya, sobrang thankful din si Kalingap Jomar dahil dumaan sila dyan, pinapunta sila dyan ni Kalingap Dan, no? Galing sila ng Baguio, all the way from Baguio to Condo. Oy, social, no? Social talaga itong si Papa Dan. Condo yung kanilang tinitirhan. At napanood ko pa nga sa vlog ni Jenny na talagang siya yung nag-asikaso, naglinis ng kwarto na tutuluyan nila, nilagyan pa niya, nisprayan pa ng pabango, di ba? So talagang welcome na welcome sila dyan sa bahay nila, ni Kalingap, ni Papa Dan, no, mga kalingap. So, ituloy pa po natin. Kumusta ka, Kalingap Dan? Kamusta? Kumusta ka since na lumipat ka from Diet to Manila? So, simula nun, siguro 3 months na rin. Paglipat namin ng Manila. Maraming challenges, sobrang dami, lalo na sa pagdating sa YouTube channel ko. So, ano naman lahat yan, pansin naman yan na talagang malayo ang views dito sa Manila. Compare sa Diet, talagang bumagsak, di ba? Pero, ano naman, nakikita pa rin naman yung hindi nawawala ng pag-asa. Ayun. At mas masaya na, hindi naman mas masaya, masaya pa rin kami. Masaya pa rin. Na sama-sama kami dito nila Mama, nila Hana, ni Jenny, na talagang nagtutulungan kami na hindi lang kami sa YouTube. Medyo talaga nagfo-focus. Yun. Kaya nagsimula kami ng ibang mga business, live selling, kasi para magkaroon kami ng other source of income, tsaka yung mga ganun opportunity, sinusubukan talaga namin hanggat kaya pa namin. And yun nga, so far, nag-success naman yung mga pag-live selling namin. Kasi nakakaano na kami, 7 live selling every Saturday. Wow! At sa bawat live selling namin is nasosold out lahat ng mga streetwear namin, mga damit. Kaya sobrang pasasalamat ko sa mga nandoon na viewers na hindi ko kilala dati sa mga support ng pag-charity ko. Hindi ko sila kilala dati. So, yun, no, mga kalingap. Ang bilis lang. 3 months na pala sila dyan, no? Magti 3 months, no, mga kalingap. Parang kailan lang na naglipat itong sila Kalingap Dan papunta dyan sa Manila. At ayan nga, tinanong siya dyan ni Kalingap Jomar, kumusta na ba itong si Kalingap Dan? So, sabi niya, maraming struggle na nangyari sa buhay nila.
Pero masaya siya dahil sama-sama sila ng family niya kasama si Jenny, no, mga kalingap. So, ganoon naman talaga, no? Nung dati, alam natin, nandiyan sa diet si Kalingap Dan. Talagang mataas ang views niya, lalo na sa kanyang YouTube channel. Pero nung lumipat siya, ganun talaga. Pag lumipat ka, yung ibang viewer ay hindi sumasama dun sa isang charity vlogger kapag umalis dun sa diet. Yung iba, nandiyan, nakasupport, pero yung iba, hindi na sila nanonood, no, mga kalingap. So, malaki daw talaga yung ibinagsak ng kanyang YouTube channel. So, sabi nga ni Kalingap Dan, tuloy lang. Napaka-positibo niya, no, mga kalingap. Doon natin makikita na talagang si Kalingap Dan ay positibo sa buhay niya. At ayan nga, nagkaroon sila ng business, yung live selling. At ang good news diyan, naka 7 Saturday na silang nagla-live at lahat ng kanilang mga nila-live na mga product nila is nasusold out. So congrats, no, sa kanila kasi talagang yung business na yon ay malaking tulong sa kanila. Kasi alam natin yung channel ni Kalingap Dan talagang bumaba po. Unlike before nung nandito pa siya sa diet na kalakasan, no, mga kalingap. Pero sabi nga, nakaka-survive naman, no? Laban lang. At positibo lang sa kanilang ginagawa, no, especially yung pagcha-charity naman niya ay tuloy-tuloy. So ituloy pa po natin, mga kalingap. Lumipat ka from diet to Manila, still charity vlogging ka pa rin. Alam naman natin na meron kang mga naiwang beneficiary sa diet. Kumusta sila, bro? Ano bang sistema niyo, bro? Actually, parang nabigyan din ng pagkakataon na matuto sila mag-vlog ng sarili. Siya? Kasi kung mapapanood nyo... Wait lang, bro. Pero nakita ko, pumunta dito yung Kambala. Hindi, magkapatid. Ay, magkapatid. Oh, Si Christian Tristan, nagpunta sila dito kasi meron gustong umampon sa kanila at ma-meet sila ng personal. So, yun yung dahilan ng pagpunta nila dito. So, ay, na-meet nila, success. Tapos, ngayon, yun yung tumutulong sa kanila ng pag-aaral. Wow! So, nasa ano kasi Hong Kong. So, pag umuwi siya dito ng Pilipinas or ng Daet, ano rin siya Cam Norte, mamimit nila ang family nung nag-ampon sa kanila. Hindi naman technically nag-ampon. So sa ngayon, bro, support sila? Yes, so ang laking tulong nun kasi ngayon yung mga sponsor nila na nanggagaling sa akin, pasok siya pang allowance lang ng magkapatid. Pero yung pag-aaral, lalo na yung Christian, college na siya, nagtutution, na siya, hindi kaya. Lalo na ako, hindi ko kaya. So, ang galing na dumating to si Ma'am Ann na talaga siya na ang sumasagot sa magkapatid sa lahat ng mga pangangailangan. Kaya masaya ako na yung beneficiary ko is may mararating. May marating, bro. Diba? Matatapos na Alam naman natin, mga kalingap, na maraming beneficiary na naiwan itong si Kalingap Dan. Pero ang nakakatuwa, natuto silang mag-vlog. So sila mismo yung nagbablog sa sarili nila at ang ginagawa nila ay sinesend nila kay Kalingap Dan para i-upload naman po yun sa channel ni Kalingap Dan. O diba, nakakatuwa. Is when napapanood ko yung mga vlog nung magkapatid, si Kristan, si Tristan, na nagbablog sila. Tapos, si Kalingap Dan ang mag-upload sa kanyang channel. At ang good news pa dito, no, mga kalingap, is mayroong nagpapaaral dito sa magkapatid, especially itong isa na nagka-college na. So, malaking tulong yun at na-meet din nila yung tumutulong sa kanila, no, mga kalingap. Kaya, nakatuwa kasi kahit na nasa malayo itong si Kalingap Dan, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong niya sa kanyang mga naiwan na beneficiary. O, di ba? Nakakatuwa po yung ganun, mga kalingap, kasi yung mga tulong na ipinapaabot ng mga ng sponsor dito sa kanyang mga beneficiary ay nakakarating pa rin po dito sa kanilang mga tinutulungan. O, di ba? So, nakaka-proud dyan para kay Kalingap Dan kasi kahit na lumayo siya, nagpunta siya ng Manila, yung mga beneficiary niya ay natutulungan pa rin po. So, ituloy pa po natin, mga kalingap. Ako yung pag-charity mo o yung beneficiary mo dun sa diet,
kumusta ang pag-charity mo dito sa Manila? Sa Kasi Manila. alam ko kasi continue ka pa rin bro eh. Anong pagkakaiba ng dun sa probinsya hanggang dito sa Manila? Kasi talagang pinagpapatuloy ko yung charity kasi hindi dahil kailangan kong gawin kasi kalinga pa ako. Kasi gusto ko talaga. Ramdam ko sa sarili ko na ito yung gusto kong gawin na tumulong. Lalo na nung lumipat ako sa Manila is mas naramdaman ko yung maraming mas mahihirap kumpara sa probinsya. Kasi ang dahilan nun kasi ang mga nagtatrabaho dito, parang pati yung pagkain nila is kailangan nilang paghirapan pa ng isang buong araw. Unlike sa probinsya, magtanim ka lang, may pagkain Kaya ka bro lang. eh. Tsaka ang naiisip ko, yung mga taga-probinsya, ang mga bahay nila maayos, di ba? Kahit sabihin mo sa bundok-bundok, yung paligid naman nila is okay. Kahit pa paano. Pero dito, yung mga walang bahay sa lansangan nakatira, sa mga maraming pag-alagala. So, na-realize ko na mas maraming mahirap sa Maynila na sinusubukan lumaban ng patas or kung ano yung mga pwedeng pagkakitaan. Yun yung mga nakikita ko sa paghahanap ko dito. Okay. Pero yung way na Natutuwa ako sa mga sagot ni Kalingap Dan, mga Kalingap, di ba? Kahit kayo po, no? Kasi yung sinabi niya na tinutuloy niya yung kanyang pagcha-charity, hindi dahil kalingap siya, kundi dahil yun ang gusto niya, yun yung nasa puso niya na tumulong, no? Napakaganda ng sagot na yun ni Kalingap Dan. At sabi nga niya dyan, mas marami daw ang mahihirap dito sa Manila. Unlike sa province na okay naman yung tinitirhan nila, yung paligid nila, maganda, kahit na mahirap ang buhay, pero yung kapaligiran ay maganda. Unlike dito sa Manila kasi, yung mga tao dyan na pag-alagala, wala silang sariling bahay. Hindi sila pwedeng magtanim. Unlike sa probinsya na may lupa ka doon na pwede mong pagtaniman, pwede kang magtanim ng mga gulay-gulay. Dito kasi kapag wala kang lupa, hindi ka makakapagtanim, no? Kahit gustuhin mo man, no, mga Kalingap. Yun ang kaibahan ng sa probinsya at dito sa Manila. At sabi nga ni Kalingap Dan dyan, yung mga tinutulungan niya, syempre, hindi naman siya basta-basta tumutulong. Chine-check niya muna kung deserve ba talaga na tulungan. Ganun siya, no, mga Kalingap. Kasi alam natin, marami diyang mga ginagawa dito is sa Manila is yung iba, mga modus ang ginagawa nila, di ba? Yung kunyari, manghihingi, pero modus pala, hawak pala ng mga hindi magagandang grupo na isang, alam nyo na po, yun ang mga Kalingap. Kaya, si Kalingap Dan ay talagang pinipili pa rin niya talaga kung sino yung deserve at nararamdaman niya na kailangan niya ng tulong. So maganda po yun, no, mga Kalingap. Hindi ka basta-basta lang tutulong. Inaalam mo muna kung ano talaga yung sitwasyon ng isang tinutulungan mo. So ituloy pa po natin. Siya sa Kalinga, pero kung saan lamang kita bro, since dito ka na sa Manila, lumayo ka sa mga taong nakasanayan mo sa daig sa probinsya. Kumusta ang relasyon mo sa kanila? Kay Kuya Liao, kay Kalinga Parao, kay Kuya Val, sa mga kaibigan mo doon? di ko alam kung napanood mo yung vlog namin dati. Nag-ano kami yung shot or sagot ba yun? At may tanong doon na sino na lang yung nakakausap ko, kay boys. So, kung sagot ko doon, ikaw na lang nakaka-chat ko. Nang kusa ka ng chat-chat sa akin, kahit hindi kita i-chat, ikaw na lang yung nag-chat ng parang mga musta. So, yun, yung sa tanong mo, kamusta yung relationship? Or ano yun, sino yung... O, kumusta ang relasyon mo sa mga tropa natin? siguro sa... Dahil meron pa ako mamaya, pero sige, sa tropa muna natin. Dahil malayo ako sa inyo, hindi naman natulad ng dati na lagi ko yung nakausap. Pero feeling ko naman once na magkita-kita ulit kami, tayong lahat, is nandun pa rin yung naging bonding natin. Sadyang hindi ko na lang talaga sila nakakasot talaga. At yun nga, ikaw na lang din yung mga madalas yung nakaka-chat. Bukod dyan minsan, sino pa ba? Yun, ikaw na lang eh. Ako na lang. Minsan si Beshi, nakakamusta? Si Beshi din. Si Michael, sa GC natin, yung Team Pangad, doon na lang din minsan. So ikaw na lang, Okay. nagtsatsaga. Joke lang. Sabi ko. At isa pa, no, mga Kalingap, napag-usapan din nila yan, medyo mahaba yung kanilang interview, no. Napag-usapan, nasabi din dyan, natanong din ni Kalingap Dan, ni Kalingap Jomar, nasanay kasi ako na si Jomar, si Kalingap Dan yung nag-interview. So, ayan nga, no,
na sa live selling nila ay meron din merong nag ano sa kanila yung antay na bumibili rin. Pero sabi nga ni Kalingap Dan, hinihiwalay niya ang personal sa business kasi magkaiba naman po yan. No? Basta business lang yung usapan, wala naman pong problema yun, no, mga Kalingap. So, para kay Kalingap Dan, kung business, business lang. Walang ibang about sa mga personal. Walang ganon. About sa Kalingap, negosyo ay negosyo lang, no? So, para sa akin, wala din problema yun kasi wala namang ibang pinag-uusapan kundi yung dun lang sa mga minamay na na product na binibenta nila Kalingap Dan. So, ayan po, no? Sobrang mahaba itong interview ni Kalingap Jomar. Panoorin niyo po ng buo, mga Kalingap. At supportahan din po natin si Kalingap Dan. At alam natin yung dalawa ay talagang super close, no? Kasi alam natin na dati magkasama sila sa apartment. Tapos, ayan, lagi sila magkakasama, no? Mga Kalingap. Kaya, supportahan po natin. So, panoorin niyo po itong video na ito ni Kalingap Jomar. So, ayan po mga Kalingap. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. So, hanggang dito na lamang po muna. Thank you and God bless sa atin lahat. Bye-bye po!